Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Близко. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapangalabot sa ating lahat. So before anything else, gusto ko lang sanang batiin lahat ng mga OFW na nanonood at nakikinig sa akin ngayon. Maraming salamat po sa support na binibigay niyo po sa akin at sa channel. So I really appreciate it. Sana po wag po kayong magsawang manood at makinig dito sa channel natin. At sana yung nasa mabuti kayong kalagayan sa mga kayong panig ng mundo naroon ngayon. At sa mga katulad ko, nandito lang din naman sa Pilipinas, thank you rin sa suporta po ninyo. Sana wag din kayong magsawang sumuporta by liking, sharing, and commenting on my videos. So maraming salamat po talaga sa inyo. Sana okay din po kayo at idadamay ko na rin, gaya na palagi kong ginagawa. Yung mga taga-ibang dimensyon, taga-ibang mundo, nanonood at nakikinig sa akin ngayon kung meron man. So I hope na okay din po kayo. Okay guys, so pasensya po ulit. Hindi po ako nakapag-upload yesterday or last night. Later ko naman po ipapaliwanag kung bakit po at kung ano po yung mga changes na mangyayari po dito sa channel or maaaring mangyari. I mean. But for now, I know na medyo na wala since wala nga ako na-upload yesterday or last night. So medyo nabiting po kayo at I'm sure na miss nyo po yung mga kwentong binabahagi po dito sa channel. So, ito na po. Okay. Pakinggan niyo po muna yung kwento na naisipan kong basahin sa gabing ito. Ito po ay tungkol sa ating paboritong topic. Anong paboritong topic natin? So, of course, aswang. Okay, so tungkol po ito sa aswang. At actually, part 2 po ito nung ang bata sa iyong sinapupunan. Dahil, well, not technically tungkol kasi sa mga, or parang karugtong ng mga kwento na yon. Pareho kasi sila ng tema. Okay, so sa aswang, at may mga buntis na involved. Okay, so wag natin masyado patagalin itong intro na to. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Bago ang lahat, gusto ko lang batiin ng hello ang lahat ng mga nakikinig ng Everyday Stories sa Dolls and Spooks. Ito po ang aking kwento. Nung nagdadalang tawa ko sa aking first baby, medyo lakwatsera pa ako. Nilalakad ko yung bahay ng parents ko hanggang sa bahay namin ng aking partner. Every other day ko siya ginagawa para daw matagtag ang aking tiyan. Umuwi ako around 7 p.m. na kasi hindi ko maiwan yung bahay nang wala pa sila mama at papa. Every time na pauwi ako, may nadadaanan akong punong mangga na lagi kong tinititigan. Medyo may liwanag naman pero sa parte ng may puno ay madilim kasi malaki talaga yung puno. Natatakpan niya yung daan. Nagdadasal ako every time na mapapadaan ako. Nang makarating ako isang gabi sa aming bahay, medyo pagod na ako dahil sa kalalakad. Nagpasya ako na mahiga muna sa sala namin para matulog kasi naiinitan din ako. Nakatulog kami ng partner ko na hindi napapatay yung TV. Nalimpungatan ako around 4 a.m. at nakita ko na bukas yung pintuan namin na ang lock ay 3. Tapos nakaharangan pa ng sofa kasi doon kami sa sala nakahiga. Medyo kilabahan ako at ginising ko yung partner ko para i-alert lahat ng tao dun sa mga kwarto. Baka kasi napasok ba kami o baka naman nanakawan na kami. Wala naman daw. Then after 15 minutes, nakarinig kami ng mga kalabog sa bubong ng kapitbahay. Nakatapat naman ng bintana ng kwarto ng isa kong hipag. Pagkatapos nun, nagtatakbo siya palabas ng kwarto kasi nakakita daw siya ng isang pusa na kasing laki ng isang aso. Naglagay kami ng asin sa bawat sulok ng bahay at naglagay na rin ng bawang sa aming mga tabi. Napag-usapan namin ng partner ko na sa bahay muna kami nila mama dun sa side ko
magi-stay. Kasi baka daw napangamuyan ako ng isang aswang kasi sa baba ng compound ay mapuno. Doon na nga kami sa bahay ng magulang ko. 3 lang naman kami ng kapatid kong bunso at yung partner ko dun sa bahay. Natulog na si bunso sa kwarto nila mama at around 11 p.m. Habang nanonood kami ng TV, nakarinig kami ng kaluskos sa bubong at bintana na kung saan ako malapit. Akala namin pusa lang naman kasi may pusa din kasi kami sa bahay. Pero nagtaka kami kasi pag lumipat ako ng pwesto, yung nasa bubong ay tinatapatan ako. Kaya tumakbo si partner para kunin yung buntot pagi namin. Sumigaw siya ng, "Sige, subukan mo kainin na mag-ina ko. Lalatayin kita nito." Sabay hampas sa gilid-gilid ng bahay at kumuha siya ng asin. Habang hawak ko ang buntot pagi, lumabas siya at naghagis ng asin doon sa bubungan. Lagi na kami naghahagis ng asin after nun sa aming bubong every time kami matutulog. Naglalagay din ako ng kalamansi sa aking tiyan para daw hindi maamoy ng waswang ang aking baby. Lagi na lang din ako nakasuot ng red na damit. Sabi kasi nila, ayaw daw ng mga aswang sa pula. Wala namang masama kung susundin. Nakapanganak naman ako ng maayos. Yung second experience ko naman ay sa second baby ko na. That time, lumipat na kami ng bahay at medyo malayo na siya sa city. Sa dulo ng subdivision yung nabilin ko ng binang kong lupa. Pero doon muna kami nag-stay sa kanila habang hindi pa nagagawa yung bahay namin. So eto na nga, meron silang kapitbahay na medyo may katandaan na, mga 50 to 60 years old na, kung tutuusin. Minsan, nagdala siya ng turon dun sa bahay. Hindi ko pa siya pinapapasok kasi ang sabi ko, tatawagin ko lang muna si nanay. Yun yung tawag ko dun sa binan ko. Nagkataon na nasa palengke pala si nanay ng mga panahong yun, kaya tinawag ko yung partner ko. Hindi siya pumapasok hanggat hindi namin siya pinapapasok sa loob ng walang permiso. "Ate, dyan pala kayo. O sige, pasok po muna kayo. Upo lang kayo dyan," sabi ng partner ko. "O sige, Toy. Nandyan ba si mama mo?" Tanong ng matandang babae. "Ay wala po eh. Pero baka parating na rin po," sagot ng partner ko. Bigla naman dumating si nanay. Parang sakto nga eh. "O Jackie, may dala akong turon. Nagluto kasi ako kanina. Pakainin mo si Buntis. Masarap yan," sabi ng matanda. "Ay naku manang, nagabala pa kayo. Sige po, kakainin niya yan." "Salamat po," tugon ng biyenan ko. Pagkatapos nun, agad din naman nagpaalam at umalis yung matanda. "Oh, kainin mo daw yan turon. Mukha namang masarap," sabi ng biyenan ko sa akin. "Pero nanay, paano niya nalamang buntis ako? Eh ang liit-liit pa nitong tiyan ko. Tsaka kabago-bago lang namin dito, hindi ko naman siya kilala." Nagtataka na sabi ko sa binan ko. "Ewan ko, baka naman nasabi ni Ate Remy mo." Nagkabit-balikat lang ang binan ko. "Talaga ba, Nay? Natatakot nga daw dyan si Ate Remy," sabi ko sa binan ko. Oo nga no. Saka di ka nga halatang buntis. Flat pa naman yung tiyan mo. Mukha ka lang busog." Medyo nahihiwagaan din na sagot ng aking biyanan. "Maliit lang po talaga ako magbuntis, parang si Marimar. Dahil nga sa may hinala ako sa matanda, hindi ko kinain yung turon. Ewan ko, mukhang masarap naman pero hindi ko siya trip kainin. Iba talaga ang kutob ko." Nung kinagabihan, nasa kwarto na kami ng aking partner. Hindi makatulog yung panganay ko dahil sinumpong ng hika at ayaw matulog sa kwarto. Kaya lumabas kami sa sala upang manood kami ng mga cartoons para antukin na siya. May aso kami sa bahay at minsan ay tumatabi siya dun sa baby ko. Nakipaglaro yung aso sa anak ko
habang nanonood ng TV. Hanggang sa second baby ko, ginagawa ko pa din yung turo sa akin na dapat palagi naka-red at magpahid ng kalamansi sa tiyan. Pero that night, dahil nga grabe yung hika ng panganay ko at di talaga siya makatulog na maayos, ayaw niya talaga matulog kasama ng baby niya. Kaya ano lang kami sa sala, hanggang sa hindi ko namalayan na nakaidlip na pala kami. Nagising na lang ako nang biglang tumigas yung tiyan ko. Nasa 7 months na ang tiyan ko noon. Hinawakan ko yung tiyan ko na naninigas, as in talagang hindi ako makagalaw. Minaramdaman akong malambot na mamasa-masa na nasa ibabaw ng aking tiyan. Parang 1 minuto kong pinakiramdaman yung nahawakan ko. Bigla akong sumigaw ng, "Aswang! May aswang dito!" Naluluha ako, tapos lahat sila naglabasan sa kanya-kanyang kwarto na medyo natataranta. Hindi ko pinunasan yung kamay ko. Tapos, pinaamoy ko sa kanila. Grabe, napakabaho, as in nakakadiri. Ang lagkit-lagkit pa. Unang hinanap yung aso. Nawawala yung aso sa bahay. Hinayaan na lang namin dahil baka daw nasa ilalim na ng kama nila nanay. Kaso, bakit hindi daw kumahol? Tapos na mag-6 AM na, inikutan nila yung bahay nang napansin nilang binutas yung ginagawang tindahan sa tabi ng bahay namin. Maliit lang naman, parang kasya yung daga ganun. Pero semento na siya na medyo malambot pero halatang binutas kasi nandun pa rin yung maliliit na bato sa sahig, tapos napansin nilang naapakan yung damo sa tapat nito. Nag-alsa balutan kami. Sabi ko dun muna kami sa mama ko hanggang sa mga anak ko. Tapos nakasalubong namin yung matanda na nagbigay ng turon. "O buntis, saan kayo pupunta?" Mausisang tanong nito sa akin. Uuwi po muna kami sa amin. Inaaswang po ata kasi ako dito." Sagot ko sa kanya, nakasama ang isang plastik ng ngiti. "Naku Ning, ano ka ba naman? Wala namang aswang dito." Madiin na sabi niya. Napansin ko na iba talaga ang tingin niya sa tiyan ko at iba rin yung itsura niya. Hindi ako nakailag nang bigla niyang hinawakan niya ang braso ko at hindi ko alam kung para saan yun. Hanggang sa lagi nang naninigas yung tiyan ko sa hindi ko malamang dahilan. Nagpaalaga din ako sa hilot. Kinakabahan ako kasi baka makunan ako. Sabi sa ultrasound ko, January pa ako dapat manganak. Ang problema, laging naninigas yung tiyan ko, lalo na sa gabi. December 27, hindi ko na talaga kinaya. Sumasakit yung tiyan ko, kaya agad akong nagpasugod sa ospital. Pero sabi naman dun sa ospital, matagal pa daw at hindi pa lalabas si baby. Kaya umuwi kami kinabukasan ng 2 AM. Tinawag naman namin yung hilot kasi parang sasabog na talaga yung tiyan ko sa sobrang tigas. Narinig namin sa labas na para may maingay na nag-uusap-usap na hindi namin maintindihan. Binaliwala namin, tapos may kandila si nanay na manghihilot at langis na ibinahid niya sa aking tiyan at yun, nawala yung sakit at nakapag-relax ako. Tapos, ayun, dinala na naman ako sa ospital dahil manganganak na ako ng 28. Laging pinupuntahan ng manghihilot yung baby ko. Parang every 5 months, nasa bahay siya, yun yung napapansin ko. Kahit hanggang ngayon, na 7 years old na yung anak ko, dinadalaw pa rin niya. Ang sabi niya kasi sa akin, dinasalan daw kasi yung baby ko. Kaya kayo mga guys, warning ko lang sa inyo. Wag na wag kayong magpapahawak sa mga taong hindi nyo kakilala o makikipag-usap kung kani-kanino lang. Wag din kayong tatanggap ng kahit anong pagkain. Sorry, medyo napahaba yata ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig.
Hello po sa lahat, especially sa iyo, Clark. Ibabahagi ko ang karanasan ng pagbubuntis ng aking misis. Marami sa atin ay curious kung ano nga ba ang aswang. Meron ding iba na to see is to believe. Oo, tama kayo, meron talagang hindi believers na mga ganitong bagay, lalo na sa pagdating sa mga paranormal. Doon naman sa mga nagnanais na makakita, kaya niyo bang pumasok sa elevator na merong umiiyak na batang multo at kayo lang ang nag-iisang papasok dito? Tapos nagmamadali ka pa. Magandang gabi sa mga subscribers. Simple lang naman ang karanasan na nangyari sa aking asawa. Siya ay buntis sa kasalukuyan at dahil ako ay sigurista, siya ay aking pinapacheck up sa ospital at pinapaalagaan sa manghihilot. Buwan ng January, taong 2019, isang linggo matapos ang kanyang pagpapacheck up sa doktor, nagpunta din siya sa pinagkakatiwalaan naming manghihilot. Ang manghihilot, na tawagin na lang natin sa palayaw niya na Nanay M. Siya ay veteranang midwife at at the same time, isa ding manghihilot na eksperto sa mga dasal kontra sa kung ano-anong sakit at spells na mga hindi pangkaraniwan. Nasa 65 na rin ang kanyang edad, kaya napagpasyahan niyang tumigil na sa pagpapaanak. Ngunit dahil sa case ng pagbubuntis ng aking misis, ay pinilit niyang balikan ang pag-aalaga ng buntis. Ang case po ng aking misis ay medyo mahirap i-share sa ngayon. Siguro, in time, sasabihin ko din dito. Pero sa ngayon, amin-amin na lang po muna ito, sabi ni Nanay M. Susubaybayan ko muna ang iyong pagbubuntis at ikaw na rin ang kahuli-hulihang babaeng papaanakin ko, sabi ni Nanay M. Siya na rin kasi ang nag-alaga sa tiyan ng aking misis mula nang malaman naming hindi itong karaniwan tulad ng lahat. Balikan natin ang last nagpapapahilot niya nitong January this year. Matapos ang session niya kay Nanay M, medyo inabot na ito ng gabi. Bandang 6 p.m. na siya nakatapos. Dahil medyo may kalayuan din ang lugar ni Nanay, ay kumain din ng ilang oras ang biyahe papunta sa kanila. Nung naglalakad na sila sa daanan, meron biglang matandang babae na lumapit sa aking asawa. Guys, kasama niya ang aking biyanan tuwing pumupunta siya kila Nanay. Nung una, humingi lang ito ng limos, kahit daw maliit lang na pera, upang makabili daw siya ng pagkain. Nung una, sumisenyas ang aking biyanang babae na huwag pansinin. Ngunit dahil mabait ang aking misis, agad niya itong binigyan ng maliit lamang na halaga. Pagbalik nila sa paglalakad, agad lumingon ang aking asawa. Aba, matingnan mo, nawala yung matandang babae, sabi ng misis ko. Sabi nang huwag mong papansinin eh. May kakaiba talaga dun sa babaeng yun. Nararamdaman ko, sabi ng biyenan ko. Nagpatuloy na sila sa paglalakad at ang kailangan nilang tahakin ay isang mahaba at malupang daanan upang makarating pabalik sa highway kung saan sila makakasakay pa uwi. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay may napansin silang nakasunod na asong itim sa kanilang likuran. Kaya naman nagmamadali silang naglakad palabas ng bukiran. Nasa mga 5 minutes pa daw ang kailangan nilang lakarin upang makarating dun sa highway. Noong makalabas na sila ng bukid, ay agad naman nandun ulit yung matanda. This time, nagmamadali na siya na para bang isang mabagsik na halimaw na papunta sa aking misis. Maya-maya, may sumulpot pa ulit na isa pang matandang babae, sabay yapo sa aking misis. Ang babaeng ito ay walang iba kung hindi si Nanay M. Anak, buti ligtas ka, sabi ni Nanay M sa misis ko. Niyakap din ng misis ko si Nanay M
at napabuntong hininga. Naku, Nay, salamat, kanina pa kami sinusundan yan. Natatakot na sabi ng aking misis. Oo, alam ko. Kaya nga sinundan ko din kayo ni mama mo nung naglalakad kayo. Sabi ni Nanay M sa misis ko. At bigla itong napasigaw. Hoy! Ikaw! Layuan mo siya! Aswang! Aswang ka! Sabay usal ng dasal. Ang kanyang inusal na dasal ay isang mabisang panangga o pagdispel sa mga kakaibang nilalang. Agad naman napatras ang matandang aswang at nawala din ito kaagad sa isang iglap. February 15 naman sa taong kasalukuyan. Habang ako ay nakabreak sa aking trabaho, tinawagan ako ng aking misis. Oh, hello ma, kamusta ka na at si baby? Tanong ko dun sa asawa ko. Eto, okay lang naman. Kaso ang likot ni baby pa at kanina pa siya hindi mapakali sa tiyan ko. Medyo nababalisa na sagot ng asawa ko. Ha? Bakit? Mainit pa dyan sa kwarto mo? Baka nainitan lang sa loob. Sagot ko naman sa kanya. Hindi pa eh. Basta parang kakaiba. Medyo nababahalang sagot ng misis ko sa akin. Nang mga 1 a.m. Philippine time, biglang nagkahulan ng mga aso nila. Bale, madami kasing aso sa buhay ng aking biyanan. Ang ganun din ang mga manok na panabong nila. Nang biglang may narinig sila. Tik 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 tik. Na mahina lang. Kasabay ng mga tahulan ng mga alaga nilang animoy galit na galit. Pa, narinig mo ba yun? Kinakabahan na sagot ng aking misis. Hindi eh. Ano bang meron? Tanong ko. Pa, parang may tunog ng tiktik. Mahina lang naman. Yung langis ko dito sa bahay umahapaw. Natatakot na talaga na sagot ng misis ko. Nasa paligid lang yan ma. Maganda ka at in case na may kakaibang mangyari, gisingin mo agad sila mama mo. Nag-aalala na sabi ko sa misis ko. Oo pa, andyan lang naman sila mama sa sala natutulog kasi nagpapabantay din siya sa akin. Sabi ng misis ko. Nang biglang may kumalabog ng malakas sa harap ng kanilang bahay. Dito, nagising na yung biyanan kong babae at napatayo ito. Biglang tumahimik ang paligid. Nakiramdam siya at pinuksan ang pintuan para sumilip sa labas. Maayos naman ang lahat at natapos ang magdamag ng aking asawa. Nung nagkwento ang aking biyanan habang nag-almusal sila, nung bandang 8 a.m., medyo kinabahan na naman siya. Uy, alam mo ba, pagsilip ko sa pintuan kaninang madaling araw, kung ano yung kumakalabog? Sabi ng binan ko dun sa aking asawa. Bakit? Anong meron mama? Nag-aalalang tanong ng aking asawa. Ay, huwag kang matatakot ha. Pero isang napakalaking pusang itim at nilalantakan yung manok natin. Nung lapitan ko kaninang mga umaga yung mga manok, yung kinain niya ay yung tiyan at halos ubos yung dugo, pati yung lamang loob nito. Naku, ano ba yan ma? Talaga ba? Buti na lang may mga pangontra ako sa kwarto ko. Mabuti na lang. Ano kaya kung napasok yun dito? Kaya siguro nabaling na lang yung atensyon niya dun sa mga manok natin. Dito ko muna tatapusin ang kwentong ito. Sasabihan ko na lang kayo kung may update sa pagbubuntis ng aking asawa. Wakas. Okay, so yun yung dalawang kwentong binahagi sa atin ng mga nagpadala. So yung unang nag-send ng kwento, hindi niya nabanggit kung anong pangalan yung gusto niyang gamitin. Sa kwentong yon, kasi sabi niya itago ko daw yung kanyang pangalan, which is ginawa ko naman, hindi naman nabanggit yung kanyang pangalan. However, yun nga. Okay, so paano kaya ito? So anyway,
So, sabihin na lang natin na yun nga. So, maraming salamat sa iyo, sender, sa pagpapadala ng iyong kwento. I really appreciate it at sana lubayan ka na ng aswang na yon or ng mga susunod pang aswang kapag nanganak ka ulit or if ever magbuntis ka pa ulit. Okay. At doon naman sa second na sender natin, okay, so siya naman kilala na natin, si Ram. Okay. So, actually, kakausap kasi kami nito ni Ram. So, may mga binahagi din siya sa akin mga kwento na hindi pa naman siya sa handa na ibahagi pa sa iba. Okay, so sa akin lang muna tsaka sa pang member ng ating samahan sa Dolls and Spooks. Okay, so I hope na maayos po yung problema ninyo, Ram. Maging okay sanang lahat sa bandang huli. Okay, and then, yun, pinagdadasal kita at saka yung mag-ina mo at saka sana maging okay talaga yung lahat. Okay, at maayos ang lahat. Okay, hindi na muna ako magbibigay ng maraming detalye tungkol doon. Okay, so i-discuss natin yung mga kwento na binahagi sa atin ng ating mga senders. Okay, so let's start with a kwento noon sa yung kwento. Napaka-con yun, di ba? Doon sa unang kwento, okay, so nagpadala siya tungkol sa pagbuntis niya nung sa una't pangalawa. Okay, doon naman sa masasabi ko doon sa kwentong ito is maswerte ka at walang nangyaring masama sa mga anak mo, nakapanganak ka pa rin ng maayos kahit na gano'n na iniswang ka. Dun sa first na pagbubuntis mo, okay, dapat siguro talaga kapag buntis ka, mas iwasan mo yung pagiging lakwatsera, okay? Kasi, kaya niyan, munti ka na mapahamak. So, we never know kung baka may nakatunog sa kanya ng isang aswang, sinundan-sundan siya, and then yun nga, so medyo siguro na tinakam-takam niya yung aswang. Kasi nga, pag-alagala siya tuwing gabi, okay? So, mabuti na lang nga at hindi siya inaswang at that right then and there, okay? Kung nag-isa lang naman yata siya naglalakad doon, tapos bigla na lang mapapapunta siya sa isang mapunong lugar. Ay nako, what's stopping the aswang na para kunin ka at kainin ka? Pero ayun, mabuti na lang at hindi nangyari yon, okay, at ligtas ka naman nakauwi sa inyo at naging ligtas naman yung baby mo at hanggang sa nakapanganak ka. May mga natutunan pa tayo mga bago dito. So, hindi ko alam kung gaano ko totoo yung pagsusuot ng kulay pulang damit, okay, para maitabo yung aswang at ayaw daw ng aswang sa pulang damit. Talaga ba? Ngayon ko lang siya narinig, okay, pero I guess it works kung nag-work para sa'yo or maaaring hindi naman talaga yung pulang damit yung talagang iniiwasan nila. Baka nagkataon lang na hindi ka na aswang after mo magsuot-suot ng mga pulang damit kasi nga may ibang panangga ka pa naman. Okay? So, nasabi mo rin yung tungkol sa kalamansi. Okay? Alam ko yung kalamansi is parang bubudburan mo yung pagkain pag kunyari makikikain ka sa isang lugar para at least may iwasan mo yung mayanggaw ka or papakainin ka ng mga pagkain na hindi naman talaga totally totoong pagkain, mga katawan ng tao siguro or what, na gusto kang sigurong hawaan. So, ayun, alam ko yun yung purpose nun, pero ngayon ko lang nalaman na nakakapagpataboy din pala ito yung aswang kung ipapahid mo sa tiyan mo kung buntis ka. Okay, and then normal na naman yung asin pero awang ko kasi sabi nila Brandon at saka nila Sak, hindi naman daw takot ang aswang sa asin, pero sabi ko nga marami sigurong klase ng aswang, maaring yung isa takot sa asin, yung maaring yung iba naman hindi. So it's a parang subok-subok lang siguro, trial and error. Kung mag-work edi maganda, kung hindi mag-ingat ka. I hope na may iba ka pang panangga. Ang sure na panangga sa mga ganyang-ganyang aswang ay talagang buntot pagi. Okay, ganito. Okay, marami nagtatanong sa akin kasi buntis daw siya, ganyan. So, nagtatanong kung ano yung mga pangontra sa mga aswang, okay? So, whether buntis o hindi, yung madalas may ganun ako matatanggap na tanong, and then, gusto nila itanong pa si Sak, okay, tungkol dun sa mga bagay na yan. Actually, marami akong kwento tungkol sa mga aswang na, at nabanggit na doon yung mga pangontra sa kanila, pero I don't know kung hindi napanood dito ng mga subscribers na yon, yung mga videos na kung saan ininumerate ko na yung mga dapat gawin o yung dapat mong kunin na dapat nasa iyo para makaiwas sa aswang. But anyway, ito yon, okay, sige. Pakilista, okay, pakilista na lang kung wala or pakitandaan po ito. Okay, according kay Sak, para hindi ka mabuhat ng aswang, maglagay ka ng barya sa iyong bulsa. Okay, it doesn't matter what kind of barya. So, barya, piso, mga 25 centavos or whatever, basta barya nasa bulsa mo. Okay, so maglagay ka ng ganon. Kung maaring silver, so maglagay ka ng silver, pero kung wala naman, okay na siguro yung ordinaryong barya. Okay, so magdala ka ng sili. Okay, yung sili,
para yun sa hindi ka yung pag tinapik-tapik ka, hindi ka nila makukuha, ganyan. And then at the same time, para hindi ka mahawa ng aswang, okay, so budburan mo ng sili yung pagkain mo. Okay, nakakapatay to ng laway ng aswang or yung para mahawa ka, pero ewan ko, mas mabuti wag ko na lang kainin kung hindi ka sigurado sa pagkain kasi you'll never know. Okay, at saka unless matibay-tibay yung sikmura mo sa maanghang. At the same time, yung kalamansi, totoo naman daw yun. So, bubudbaran mo yung kalamansi para mapakita yung tunay na itsura nito. Ayun. So, okay, dalawa na yon. And then, kung meron kayong access sa dahon ng badyang, okay. So, paki-google na lang po kung ano po yung badyang. So, parang mukha po siyang gabi nung ginugol ko po siya. So, yung pong dahon ng badyang, makati po yun sa mga aswang. Ang gagawin mo doon ay susunugin mo siya, isisiga mo siya, parang goma. Okay, yun. Papunta na tayo doon. So, goma at saka badyang. So, yun yung mga pantaboy ng aswang. Ayaw ng amoy ng nasusunog na goma ng aswang. So, kung may feeling kang maligid sa inyo na sa bahay nyo na aswang, magsunog ka ng goma sa bahay ninyo. Okay, so siguro, kung may lumaking tsinelas o may kaperaso kayong goma ng gulong, pwede na yon para tapos sunugin nyo lang. Okay, para syempre mag-ingat kayo, baka naman pati bahay nyo masunog, di ba? So, of course, ingat-ingat lang din. Pero yun yung mga paraan para matanggal yung asam. And of course, this is tried and tested. According kay Brandon, hindi rin talagang effective talaga to. Buntot pagi. Okay, medyo may kamahalan siya at medyo rare at saka medyo endangered species ang stingray o yung pagi. Pero kung may access kayo doon, kung makakakuha kayo doon, well and good. Okay. So, actually, nagdala na rin before dito ng buntpagi sa bahay kasi nung buntis itong sister ko, then itong brother-in-law ko, medyo mapamahiin yung pamilya nila. Yun, pinahiram siya ng buntot pagi. Of course, nung panganak na yung kapatid ko, binilik na nila yung buntot pagi sa kanila. Pero yun nga, buntot pagi. If ever mayroon kayo nun, okay, di safe kayo, okay. Ayun, so magdala na lang kayo nun, buntot pagi. And then, bagakay, okay. So, ang bagakay ay klase ng kawayan, yung parang maniliit lang siya, at pwede siyang maging matulis. So, yun, pangontra din yun sa mga aswang, okay. Kasi, pag ginamit mo yun sa kanila, medyo parang effective daw, makakasakit daw sa kanila, and then so on and so forth. Okay, then, okay, ito malapit na yung mahal na araw. Kung may kakilala kayo na manggagamot or yung talagang albularyo or what, baka pwede kayo makahingi sa kanya ng lana. Kasi yung lana is nagagawa lang tuwing madaling araw. Ano ba madaling araw? Mahal na araw, okay? So, kapag mahal na araw. So, malapit na yung mahal na araw. Baka pero kayong kakilala dyan. So, magpa-reserve na kayo ng lana ninyo. Okay, according to them, yung lana daw ay kukulo. Yung oil dun sa loob ng bote. Kukulo daw yung kapag meron daw malapit na aswang. And then, pwede mo rin gamitin yung oil na yon sa pantaboy dun sa aswang. Kung siguro, nabwisikan mo siya nun, di laptos yung katawan niya o yung kamay niya o balat niya, ganyan. So, ayun lang. Okay, so yun yung mga paraan para po itaboy niyo po yung yung mga aswang. Okay, so I think marami-rami na yon. So, isa dun siguro, kaya nyo naman sigurong gawin kung hindi accessible yung isa. Definitely, may pwede kayo magdala ng kalamansi at sili. Oh my God. Makakakuha kayo nun. Okay, madali lang yun. Yung badyang maintindihan ko pa, yung buntot pagi, yes, medyo mahirap yun. Pero sili at kalamansi, okay. At saka bariya, okay, maglagay lang kayo nun. Okay, I'm sure napakadali nun ma-acquire at saka magamit para po maitaboy ninyo at hindi kayo lapitan ng aswang. Hindi ako ganun kasigurado. Paki-confirm naman kung totoo talaga yung sa red na damit. Kung ganun, di magsuot kayo ng kulay pulang damit kung buntis kayo. Baka maaaring makatulong nga talaga yun sa inyo. Okay? So, ayun lang naman. Yun lang naman na masasabi ko tungkol doon. At medyo kinilabutan ako na hinawakan niya yung parang malagkit at saka malansang bagay na dumapo dun sa tiyan niya. Maaaring yun na yung dila. Okay, di ba? Kapag tik-tik nga daw so yung mahaba yung dila niya tapos lumulusot doon at saka pupunta dun sa tiyan ng babae para sipsipin o supsupin yung baby. Okay, napakatapang niya, hinawakan niya talaga. Kung ako siguro para may makapakong ganun, hindi ko hahawakan. Tatayo talaga ako tsaka alis ako dun, grabe. Okay. So ayun, okay, kung dapat sana ginawa niya, pinutol niya. Kung sisahawakan na lang din niya,
sana hinila niya at saka parang ewan ko, siguro dapat may kasabi siyang kutsilyo o kaya kung gunting para na-cut niya yung dilang yun. Okay? Well, ayun lang. And then yung tungkol naman sa turon, definitely, di ba? Kung may hinala na kayo sa tao, hindi dito pumapasok yung benefit of the doubt. Okay? Okay, siguro, okay, benefit of the doubt na hindi mo siya susugurin, hindi mo ipagkakalat na aswang siya or whatever, pero wag mo isa sa kapalaran yung anak mo. Wag mo kainin yung pagkain na binibigay niya sa'yo, utang na loob. Kung may hinala ka ng ganon, okay, sige, pakisamahan mo siya na maayos, wag ka maging rude sa kanya, pero wag mo rin kainin yung mga binibigay niyang pagkain, okay? So, ingat-ingat ka lang din. O, wala naman sigurong masama yung umiwas, kasi hindi man yung ginagawa dahil gusto mong maging mean, ginagawa mo yung para maprotektahan yung sarili mo at saka yung baby mo. So, yun lang masasabi ko tungkol doon. Kapag may nabigay nyo na pagkain na hindi nyo naman kakilala, wag nyo na muna, bawas-bawas ang katakawan at saka iwasan nyo na muna yan. Wag nyo muna kainin. Okay? Kasi kahit ka siguro kakilala ninyo di ba? So, kung may hinala na kayo, wag nyo nang i-risk. Okay? Mas mabuti na yung ganun. Okay. Doon naman tayo mapadako sa pangalawang kwento, yung kwento ni Ram at saka nung asawa niya. So, akala ko naman nung una, kasi nung unang nagkwento itong si Ram ng kwento nila ng asawa niya, akala ko tapos na. Okay, nung umuwi na nga itong asawa niya dun sa bahay ng magulang niya, magulang ng asawa niya, at then siya nga na, dahil kasi nasa Saudi siya ngayon, okay, malayo siya dun sa asawa niya. Yung pala, hindi pa rin dun nagtatapos ang lahat, okay, and then buti na lang, may tumutulong sa kanila na albularya, okay, at yun nga, na nararamdaman ng albularyo na meron ngang nagtatangkang masama doon sa asawa ni Ram, at naagapan, okay, kasi feeling ko talagang balak na talagang salakayin sila ng aswang talagang gano'n na lang ang pagnanais nito. At mabuti hindi siya nagtagumpay, okay. Pero yun nga, wala pa akong balita kay Ram kung nakapanganak na tong asawa niya. I hope na makapanganak ng maayos itong asawa ni Ram. Pagdasal po natin siya, guys. So please, magiging masaya-masaya ako talaga kapag nakapanganak ng maayos itong asawa niya. Dahil alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga babies. Ayoko talaga na may mga nawawalang or may mga napapahamak na baby and such, o mga bata for that matter. So, I really, really hope na maging okay yung baby at makapanganak ng maayos itong asawa ni Ram. Okay, let's hope for the best and pray for it. Okay. So, yun lang naman ang masasabi ko tungkol sa dalawang kwentong yun. Ngayon, mapadako naman tayo kung bakit nga ba hindi ako nakapag-upload kagabi. Okay. So, actually, very simple lang naman ang reason. Medyo stress kasi ako kagabi. Okay, kasi kung hindi nyo natatanong, kinuha ko na yung mga t-shirts from the printer, and then siyempre, pagod ako, nag-extend pa ako sa trabaho. Hindi ako makalis kasi nakapagkita sa akin mga bandang late na tong kinukuha ko ng t-shirt. Okay. Medyo nakaka-stress yung para sa akin kasi gusto ko nang umuwi, gusto ko nang magpahinga. And then, pag-uwi ko pa after ko makuha is medyo matraffic pa. And then, ayun, may nag-edit pa ako ng kwento. And then, basta it's, yung stress level ko medyo mataas nung time na yun. Hindi lang yun, marami pang ibang dahilan. So, kung aware kayo, may dumating nga manika, dapat masaya ako nung una ko nakuha, pero anong nangyari kasi is medyo magulo dito, and then hindi ko pa rest day. So, wala akong time para maglinis, and then nakakadagdag yun ng stress sa akin, kasi ako yung tipo ng tao na, ma-share ko lang ha, pasensya na kayo. Ako yung tipo ng tao, pag hindi ko nagawa yung gusto kong gawin at that point in time, may stress ako, okay? Kailangan pag may naisipan akong gawin, magawa ko kaagad. Hindi yung pwedeng pagpapaliban o yung maghihintay ako. Medyo kulang ako sa pasensya sa ganung bagay. Ayun, nai-stress ako kapag ganun na pag may gusto akong gawin na hindi ko nakukuha o hindi ko pa nagagawa. Nai-stress ako ng sobra-sobra. Yun ang dahil nangyari kahapon. Medyo kailangan ko ng pahinga kasi feeling ko sobrang hindi magiging maganda yung output ko. Yung mangyayaring gagawin kong video, maaaring mag-reflect doon, yung kung baka ilang beses kong paulit-ulit, and lalo makaka-frustrate yun sa akin. So, minabuti ko muna magpahinga. At yun na pala, guys. Okay. So, naisip ko kasi, medyo mahirap talaga, guys, gumawa ng mga video. Kasi, yun nga, buong araw ako nagtrabaho, and nagagawa ako, and then,
most of the time nga, ini-edit ko pa talaga ng sobra yung mga stories. And then, hindi siya madaling i-edit kung tutuusin. Medyo umabot ako minsan ng 2 hanggang 3 oras sa isang kwento para ma-edit ko. Lalo, depende kung marami akong i-edit o hindi. May mga times talaga, nasabi ko na rin to sa ibang video ko, na may times na hindi ako makakapag-upload talaga. Okay? So, kapag ganun, yun, asahan nyo na may nangyaring, well, not totally masama, okay? Pero, siguro nga, yun nga, either pagod ako, or may sakit, or kung ano man, may pinagkakabalang iba. Iniisip ko nga, gawin ko na lang na 6 days a week, ako mag-upload, may isa akong rest day. Pero syempre magbabago po ito. Definitely magbabago po ito kapag full-time YouTuber na po ako. Kasi bala ko naman po talagang gawin po yun eventually, na mag full-time po sa YouTube. However, sa ngayon hindi pa po pwede kasi nga syempre, okay, magiging transparent ako sa iyo. Syempre yung financial, okay? So, just so you know, hindi pa naman po ako talaga kumikita dito sa YouTube, okay? May hinihintay pa po kasi bago po mangyari po yung bagay na yon. And then ngayon po, wala pa po ako nakukuha directly from YouTube, okay? So ayun, yun po yung dahilan kung bakit hindi pa ako pwede po umalis kaagad-agad dun sa trabaho ko. Kasi syempre kailangan may mga pangangailangan din po ako na kailangan tugunan. Like, yun nga, nagme-maintenance po ako sa sakit kong diabetes at saka sa hypertension. At syempre may mga kailangan din akong mga bilhin na pansarili at saka para dito sa bahay na kailangan tugunan at kailangan ko po ng trabaho para doon. So, yun po yung dahilan kaya hindi ako makaalis at hindi ako makapag full time. Kasi po, share ko na lang din sa inyo to. Okay, pasensya na kayo medyo kung pakiki-skip na lang po kung ayaw nyo po marinig ito. Pero anyway, okay. So, bala ko po kasi marami akong gustong gawin. Like, gusto ko pong gumawa pa po ng isa pang channel. Pero dito sa channel na yun, mga true crimes po yung i-discuss ko. Yung mga ganon, yung mga tungkol po sa mga unknown cases na tungkol po sa mga nangyari po dito sa Pilipinas. Okay? Or pwede siguro sa ibang bansa, ganon. Kasi parang wala pa yatang masyadong ganon na channel dito sa Pilipinas. Okay? And then maraming ganon sa US. And then malilig akong makinig ng mga ganon. Okay, so yun yung isa sa mga gusto kong gawin. Pero sa ngayon, parang hindi pa siya pwede kasi nga sobrang kulang na nga po yung oras ko para dito lang din sa main channel ko dito sa Dolls and Spooks. Magdadagdag pa ba ako? So, hindi pa muna sa ngayon. Kasi baka kung ipipilit ko, baka hindi maganda yung kalabasan. Okay? So, mas mabuting doon, maghintay na lang ako sa pagkakataon kapag meron na. Okay? So, ayun. Isa yun sa mga gusto kong gawin. At yun ang gagawin ko talaga kapag nakapag full-time YouTuber na ako. So, ang mangyayari, magkakaroon ako ng 2 channel. So, ito yung Dolls and Spooks yung una. Then yun, hindi ko alam kung ano ba ipapangalan ko doon, kung may kinalaman pa rin ba sa dolls or what. Okay, pero tungkol sa true crime and dyan mga bagay-bagay na hindi naman talaga totally masasabing paranormal. More on parang kakilakilabot pero sa patungkol na hindi sa paranormal. Okay. Ganun na lang. Bago tayo magpaligoy-ligoy pa. Okay, well, tsaka nga pala, nabanggit ko na yung t-shirt tungkol sa t-shirt kanina. So, na-send ko na po, na-ship out ko na po yung mga kumuha po nung second batch ng mga shirts. So, darating po yan sa inyo. Nabigay ko rin naman sa inyo yung waybill. Okay, para at least kung gusto nyo i-track yung mga shipments, magagawa po ninyo. Nandun naman po yung tracking number. Maraming salamat po talaga sa mga kumuha na po ng shirt. At yung mga hindi pa po nakakakuha, ano pa pong hinihintay ninyo, order na po kayo sa akin. Pwede po nyo i-fill out yung form, pero mas maganda, parang nakita ko, mas maganda kung i-PM nyo na lang po ako sa Messenger, lalo na kung magkaibigan na naman tayo sa Facebook. Okay? Or i-email nyo po ako. So, ganun na lang po, para po mas madali ko po ma-accommodate yung mga orders po ninyo sa shirt. And then eventually, bala ko po pag talagang dumami pa po yung order, bala ko naman po cap. Okay, baseball cap na mayroon pong logo ng Dolls and Spooks po doon. So, inaalam ko po muna kung paano po mangyayari yon. But definitely, once na mayroon po na po akong sample, ipapakita ko sa inyo. Then, tatanggap na rin po ako ng orders para po dun sa cap na Dolls and Spooks. Exciting, di ba? Okay. Ayun, so, ngayon naman, okay, bago ko makalimutan, babatiin ko naman yung mga nag-comment dun sa previous video na in-upload ko po dito sa
ating channel, which is yung Hindi Matahimik. I hope na nagustuhan niyo rin po yung video na yon. Hindi po siya tungkol sa aswang, pero tungkol po siya sa mga multo. Okay. So, na-share po sa atin ni Liam. Okay, may mga kwento pa siyang share sa atin, guys. So, kung nagustuhan niyo yon, don't worry, mayroon pa pong susunod. Okay, gusto ko pong pasalamatan na magsabi ng hi and God bless kay Chai Echage. Okay? At okay, nasa Belgium pala siya ngayon. So, hello. Take care always dyan, Chai. At babasahin ko lang ng kanyang okay, ganito na. Kaya medyo mahaba yung mga videos ko kasi binabasa ko na yung mga comments niyo. So, hindi man ako makapag-reply doon sa mismong comment, definitely malalaman nyo na binasa ko yung kasi, yun nga, binasa ko dito. Okay, ito na nga. So, sabi ni Chai Chage, "Hi, Sir Clark. Binuo mo na naman ang gabi ko. I mean, ang madaling araw ko. Salamat po ng maraming sa matyaga mong pag-upload. Kahit super busy ka, napag-aalaman mo pa rin, napaglalaanan mo pa rin ng oras na mapasaya kaming mga subscribers mo. Medyo sad lang na magpapahinga sa mga stories si Zach, but we understand naman po. Dito lang kami maghihintay sa kanyang pagbabalik. And makikomment ko lang din po, Sir Clark, tama lang po yung desisyon mo na magstay the way how you narrated your story. No need to scare us habang sinishare mo sa amin ang mga true stories ng mga senders. Para sa akin po, mas gusto ko yung way mo ng pag-narrate kasi feeling ko magkaharap lang tayo at kinukwentuhan mo ako at hindi binabasahan. Sir Clark, maraming salamat. Sa totoo lang po, watching or listening to you, nababawasan ang depression ko. Okay, kasi mahilig ko talaga ang mga true horror, paranormal story. Sana po hindi ka magsawa at dumami pa ang mga subscribers na channel na ito. Salamat, again, salamat at maraming Sir Clark. God bless you po always and stay safe. Bunch of kisses from Belgium. Wow. Okay. Ayun, so don't worry, Chai, hindi po ako magsasawa. May mga panahon lang hindi ako makakapag-upload dahil po yun sa kakailanganin ko pong magpahinga. Okay, pero definitely, kung okay naman po ang pakiramdam ko, okay yung aking mindset and well-being, then magagawa po ako ng video. And then, yun nga lang po, yun po. Ano ba? Ano ba sasabihin ko? Yun nga, so pasensya na kayo kapag hindi ako nakapag-upload. Dahil may dahilan po kasi. Yun nga, medyo masama pakiramdam ko. Okay, but thank you, Chai. Hello din kay Adik sa'yo, kay Raymond Glover. Sabi ni Raymond, sino ba yung Berto yan? Kasi may kakilala ko dito na taga-Taguig, Mang Berto din, kaya lang ang tawag sa kanya ay Bertong Laway. Talsika ng Laway pag nagsasalita. God bless you, Clark. Ano ba? Okay, medyo lumayo-layo tayo kay Mang Berto kung gano'n, kung tumatalsik ang laway niya. At hello din kay Macraten Filipino Horror Stories, kay Aliaser M. Diamla, puro 1 hour yung kwento ha. Sana kahit bata ako maka-experience ako na nakakatakot na i-share ko to sa inyo. Okay. So ayun, kaya 1 hour mahigit yung mga binabahagi ko dito ng mga videos dahil nga binabasa ko na rin kasi yung mga comments. Kaya medyo humahaba siya. Okay. Thank you, Aliaser. And sabi ni Bonga Mark, kawawa naman yung matanda, sinumpong ng high blood, sa bayan ng pasaway na estudyante, inatake tuloy. Yung kawawang matanda, oras na talaga siguro niya, no? Yung sa second story, kawawang dalaga, sa sobrang takot at sabayan pa ng boyfriend na takot sa obligasyon or pananagutan, kaya minabuti niya na lang na mag-suicide. Nakakaawa, sumalangit na sana ang kanyang kaluluwa. Kaso bawal naman yung ginawa niyang pagpapakamatay, di ba? Kaya siguradong puno ng galit ang kaluluwa na yun ni Clarice. Okay, at puno ng paghihiganti. Sana matahimik na siya. And God bless. Sa ulitin of po Kuya Clark, Kuya Zach and Brandon, we love you all and we are waiting to return to you. Okay, so sabi niya, hinihintay niya na magbalik sila Brandon at saka si Zach para mag-share na kanilang mga stories. And God bless all of you, especially you, Clark. We love you until 10K subscribers and so on. Hehe. O nga, sana nga dumami na tayo at dumami pa tayo rather at sana maging 10,000 subscribers na tayo. Hello kay Vanessa Grecochea, kay Mary Jane Forgo, kay Nuria Sally, 98, Rads Tampugaw, Grace Garces,
Marjorie Masendo, okay, at si Evian Russell Brosas, okay, kay Honey Girl, Kathleen Roque, okay, tanong ni Kathleen kung may philtrum daw ba si Liam. Yes, may philtrum si Liam, at sabi rin ng nila, ang reason kung bakit wala daw pong philtrum yung ibang mga engkanto kapag nagta-transform sila to a person is hindi sila ganun kagaling mag-transform. Yun lang yun. Kasi kung marunong daw talaga or magaling daw talaga yung engkantong yun, kaya niyang gayahin na perfecto yung itsura ng normal na tao. Okay? So yun lang po yun. Kapag nakakita kayo na walang philtrum, medyo siguro baguhan siya. Hindi siya ganun kagaling mag-transform. Okay, kasi kaya na po nilang gawa ng paraan po yun. Okay? So, hello din kay Magdalena San Carlos, Ella Chorva, Marge Velarde, Rofa Muhammad, at kay Brian Atienza. Pati ba naman si Liam na goodbye na din? Hi. Well, wala naman tayong magagawa. We respect your decision. It's either nananakot lang si Mang Berto dahil nga pasaway yung mga estudyante or something different na yon. Hindi na ghost si Mang Berto. May something na nagmamanipulate sa ghost ni Mang Berto, like sa Conjuring. Grabe naman yan si ate girl, Clarice, na siya na nga yung nagpakamatay tapos ngayon minumulto ka. Lakas ng sapak mo din, te. Sana man lang lumapit ka sa mga friends mo na nandyan lang kapag may problema ka. You can count on them, wag pagpapakamatay agad ang solusyon. Meme Clark, lagay ko po sa papel, lagay ka po ng papel sa noo mo para hindi ka sinukin. Sinusunok na naman nga ako. Okay. Ano yung baby? Parang baby lang. We love you in your channel. Despite of its imperfection, sometimes we want or like a thing of a person not because of what it looks like, but importance like Dolls and Spooks. We love it because of the content. The stories na hindi nakakabitin, yung iba nga super recorded and scripted, bitin naman. Every channel is different and nothing is perfect. Kung meron, edi kayo na, diba? Okay, tama naman. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Brian. Maraming salamat doon sa intro. Kung napansin niyo ba, guys, bago na naman yung intro natin. So, si Brian yung gumawa niyan. Okay, so maraming salamat talaga sa iyo, Brian, sa napakagandang intro. Nagustuhan niyo ba, guys? Paki-comment na lang po, please, kung nagustuhan niyo po yung bagong intro. At the same time, pasalamatan po natin si Brian. Dahil sa kanya, kung di dahil sa kanya, wala tayong bagong intro. So, si Brian Atienza. Okay, thank you sa'yo. Kay Kwentong Lagim Creepy Horror Pasta, hello. Okay. Then kay Sarah Tony, sabi ni Sarah, ulitin ko lang yung comment ko po at may nag-hack sa account ko. Gaya na sabi ko nung naburang comment ko po, naawa ko sa 2 tao na namatay. Kasi ginagamit sila ni Satanas para manakot, manakit at iba pa. Kasi nga tama ka, Kuya Clark, dapat habang buhay pa tayo, bigyan ng halaga, iparamdam kung gaano sila kaimportante or gaano sila kamahal. Kasi pag namatay ang tao, hindi na tayo iiral. Parang apoy lang ng kandila yan. Kapag naupos, namatay, apoy na. Ay kapag naupos, mamamatay yung apoy, wala na. In short, tulog na tayo. Okay. Babangon lang kapag dumating na paghuhukom. Nakikita ko kasi sa 2 namatay na yan, gawain at linya ng isang demonyo. Parang hindi na sila yan. Ang demonyo kasi mapanlin lang. Yun lang po, Kuya Clark. More power to your channel and God bless. Tama ka, nag-agree ako doon. Kasi I doubt na gagawin talaga nila yun. Okay? So meron talagang something, ginagamit na ng devil yung kanilang mga kaluluwa or yung likeness nila siguro para makapanakot at makapaghasik ng lagim. So, I agree with you with that. Sarah. At hello din kay Montes. Okay, hello. Okay. Kay Melody Dingding. Kay Ian Bonsato TV. Grabe ka, Sir Clark. Sarap sa tenga talaga nang narinig ko ako dito. Nawawala ang antok ko paggabi. Kasi ako, pwede ba ako mag-share ng stories dito? Paano po ba? Sana ma-notice. Definitely, pwede ka mag-share. So, pakisend na lang po sa dollsandspooks@gmail.com. Okay? So, doon nyo na lang po ipadala yung kwento nyo. Pwede rin naman po kung friends po tayo sa Facebook na i-message nyo lang po sa akin sa Messenger. Sa dollsandspooks@gmail.com. Okay? Actually, nandun po yung sa description. Okay? In case you're not aware.
ayun po. Nandun po lahat ng mga details ko. Okay, pwede po nyo i-check po yung description para po malaman nyo kung paano po kayo makapag-share po dito sa channel. Okay? So, thank you. Elizabeth Noguchi, hello. Thank you again, Clark, sa effort mo. You're making us feel like we are home and easing our loneliness. Okay, yes. Kaya nga po sobrang gusto ko po itong channel kasi po nakakatulong po ako na maging mapasaya at maisip yung mga nararamdaman ninyong loneliness. Okay, so salamat po talaga sa pakikinig po sa akin. Okay, sabi naman ni Mark Roniel Apostol, hi Clark, Mark here, one of your avid listener. Lagi ako nakikinig ng story mo and I think ito din yung unang comment na iiwan ko. Masyado nang malayo ang na-improve mo compare sa mga first videos mo. And lahat ng stories mo sobrang ganda. Kung may GC ka pasali naman kung pwede lang. Okay, thanks. Yes, definitely. Pwede kang sumali dun sa GC. Kailangan nyo lang po akong i-add. Paki-add na lang po ako dun. Pwede nyo po akong i-search by typing in my name, Clark Quinto. Okay, so lalabas naman po ako. Alam nyo naman po kung ano yung tsura ko. May hawak po akong dal dun sa akin profile pic. So, madali naman po ako malalaman kung na ako po yun. So, Clark Quinto, paki-search na lang po sa YouTube. Konti lang naman po kami. Okay, may Clark Quintong iba pero alam niyo naman kung sino ako dun siguro. Kasi nga ako lang yung may hawak ng manika. Okay. So, yun. Thank you, Mark Roniel Apostol. At hello din kay Julie Terjerky, kay Evelyn Pahinago, Love Jane, okay, at kay Jennifer Carlos, kay Julius Cesar Billian, Mark, Maria Cristina Manimbao, hello, Jennifer G, JCO, Benhur Ludlom. Okay, Benhur, nakalimutan ko palang bigyan ka ng feedback kasi nag-share itong si Benhur sa akin ng interview kay Anthony Vivero. Okay, so ito yung parang, I think siguro aware na kayo kung ano tong interview na ito. So, interview siya kay Anthony Vivero. Hindi naman siya aswang, okay. Si Anthony Vivero, isa siyang faith healer or parang basta para siyang magaling sa paranormal din. So, paranormal expert, parang katulad ni Jaime Licauco. So, ito palang si Anthony Vivero, meron pala siyang experience na makapunta sa isang lugar na kung saan puro aswang ang mga tao doon. Okay, so, meron daw isang bata na kinain, niluto at kinain, niluto, kinain, na kanyang sariling pamilya. Kasi mga aswang sila, wala silang makuhang biktima, so yung sarili nilang anak ang kinuha nila para kainin. Medyo grabe, no, diba? Sobrang Diyos ko, my God. Pero pakinggan nyo yun, guys, okay? So, kung masisearch po ninyo yung interview nung kay Anthony, so again, hindi po siya yung mismong interview sa isang aswang, kundi interview ng taong nakasaksi at nakaranas na makisalamuha sa mga aswang. So, ayun po. So, naniniwala naman ako kasi si Anthony Vivero naman ay isa sa mga sikat talaga. At saka, talaga mayroon naman siyang, tao nito, may integrity naman po siya pagdating dyan sa paranormal. And then, yun nga, naniniwala po ako doon. Okay? So, yun po. Salamat sa pag-share dun sa akin, Benhur. At hello din kay Sixel Freeman Nava, kay Marian Miranda, si James Veluan. Sir Clark, sana meron yung kwento ng the second arc o yung ikadalawang arco. Ngayon ko lang narinig yun. Okay, siguro yung tungkol mo yung Noah's Ark ba? Okay, sige, mag-search ako tungkol doon, James. Kung ano yung ikadalawang arco na ito. Okay, baka feeling ko yun eh. The second na Noah's Ark. Okay? So, but thank you for the suggestion. Hello kay Joshua Paras. Sir Clark, sino kaya ang may alam ng kwento tungkol sa Belingan City? May napagtanungan na rin ako. Actually, mayroon nagsabi before na magkukwento siya tungkol sa Belingan. Pero, unfortunately, hindi na niya nasundan yung kwento. Sabi niya kasi mag-share pa siya eh. Okay, tinanong ko nga din itong si Liam tungkol sa Belingan. Hindi niya nga. So, sabi niya, yung mga dalakit daw, yung mga nakatira daw doon. Okay? Pero kapag dalakit daw, so, maaaring gawin kang asawa. Pero kung hindi naman daw dalakit, so, lagot ka na kasi baka gawin kang pagkain. Dalawang klase daw kasi ng mga engkanto yung nakatira doon. Yun nga, yung dalakit, then mga maligno, kumakain ng tao. So, yun.
Okay, so yun lang muna. Wala pa akong nakukuha ang bagong kwento, pero if ever man na magkaroon, definitely share ko kaagad sa inyo. Okay. Then, hello kay Max Pien. Okay, kay Francis Gaming. Si Cheryl May Cabaron. Gilbert Manabat. And then sabi ni Stephanie Hermoso, nice story, Liam. Para talagang lahat ng school sa Pilipinas may history ng may mga multo. Kasi noong nasa elementary kami, doon sa school namin, may paring putol yung ulo, tapos may sundalo na nakakadena ang paa. Lumalakad siya gabi-gabi, madidinig mo talaga yung kadenang hinihila niya. Tapos white lady, siguro sa history din ata. Kasi sabi ng lolo at lola ko, parang sementeryo yata yung school namin ng mga Hapon, or tapunan ng mga patay. Maraming scary place banda sa amin. Thank you, Ma'am Shi and Liam, kumpleto ng araw. Okay, yun. So, yun naman na palagi kong sinasabi kapag ganyan may mga nagpaparamdam. So, most likely may karumal-dumal na nangyari dun sa lugar na yun. So, madalas yung mga panahon ng Kastila or panahon ng Hapon, may mga pagmumulupit na nangyari doon or ginawang tapunan ng mga bangkay, ng mga sinalvage, dating sementeryo. Yun naman, usually ganun lang naman. Yung may mga dahilan kung bakit may mga multo dun sa lugar na yun. Okay? At ang palagay ko, para maalis sila is magdasal. Taimtim na dasal, yung sincero talaga. Para mawala sila doon sa lugar na yon. Okay? So, thank you for your insight, Stephanie. And then kay Karen Brescia, hello. I really like to know about a lot of fairy world. Kasi kapag ako nasa gubat, nakikita ko sila, mga elemento. Nakikita ko yon real na itsura. Like in Eco Park here in QC, Pasyalan. Binild ng ABS-CBN. May gubat siya na pasyalan and lots of flowers. Nung nagpapasyal sana kami dun sa gubat, nakita ko yung nakita ko yung mukha siyang lalaki pero katawan brown na tepaklong. Okay, lalaking tepaklong. Okay, nakatitig siya sa akin. Bigla ako nanginig kasi. Hindi ko na kinaya tumuloy. And nakita ko pa na may lalaking matangkad na nakaputi at kulay puti din ng buhok. Yung damit niya. Okay. Then yung mga dahon ay parang may mga crystals imbis na tubig. Kakaiba ang ganda. Mas maganda sa gubat natin. Kaya lang, pinagtatakaan ko bakit nakakakita ko ng ganun. Every punta ko sa gubat. Kahit sa Seven Falls sa Mindanao, Cotabato, ganun din yung nakikita ko. Please, Liam, paki-answer po. Gusto ko malaman kung bakit nakikita ko yung ganun since 3 years old ako. I don't know why. So, I think it's because na, ayun nga, meron kang open yung third eye mo, active yung third eye mo. So, yun ang dahilan, Karen, kung bakit ka nakakakita. Nakwento mo na rin, di ba, before, nag-share din si Karen ng kwento sa akin eh, na yun nga, may mga pagkakataon nga nakakakita siya ng multo, ng mga espiritu, mga inkantado, nung bata-bata pa siya. So, until now, nakakakita pa rin siya. Kasi nga, open yung third eye mo. So, dapat di ka naman matakot. Ewan ko, bakit nga ba? Okay, hindi naman nakakatakot yung nakita mo. Takot tepaklong, medyo creepy nga, pero I suppose hindi naman yun ang first time na makakita ka ng mga kakaibang nilalang. So, ewan ko. Kung ako siguro masasanay na ako by now. Well, ayun. So, sabi daw nila, kung ayaw mo daw ng third eye mo, gusto mo ipa-close, so siguro kung pumunta ka sa isang manggagamot. Okay, ito pa pala. Okay, so mabuti nabanggit pala yan. Okay. Guys, marami kasi nagtatanong sa akin yung parang gustong makuha yung contact ni Sak, ganyan, or ni Liam. Hindi po pwede. Ayaw po nila. Lalo-lalo na po si Sak, si Liam din ganun. Private people po sila. Ayaw po nilang ayaw po nila malaman kung sino po sila. So, hindi ko po pwedeng ibigay yung mga Facebook page po nila, Facebook account po nila. Okay, so gusto po nila kaya nga po anonymous, gumawa po sila ng mga fake names kasi ayaw po nilang makipag-communicate directly dahil ayaw po nilang mabisto kung sino po talaga sila. So, pasensya na po kayo tungkol doon. Ngayon po, kung may mga katanungan po kayo, willing naman po ako maging tulay po ninyo, isasabihin ko po sa kanila. Pero sa ngayon po kasi, guys, kaya nga po nabanggit ko, nagpapahinga po hindi nagpapahinga. Kung hindi, meron po siyang ginagawang iba. Hindi po siya makakapag-concentrate po doon. O siguro,
minsan sumisilip-silip lang siya dito sa channel natin. Pero yun nga, meron po siyang ibang pinagkakabalahan, kaya hindi ko po muna matatanong itong si Zac. Okay, so si Moy siguro, pero ayun, subukan po natin kung masasagot po ni Moy yung mga katanungan po ninyo. So, kung ninyo po nalalaman, kasamahan po si Moy dati ni Kala Conchita, isang grupo lang po sila. So, meron po talaga siyang alam sa paranormal. Si Rose po kasi na isa sa mga pinagtatanungan ko, wala rin po siya, hindi po siya available. Nasa bundok daw siya, last I heard. Nagpunta po siya sa bundok. Hindi ko po alam kung ano ginawa niya po dun sa bundok, pero nandun po siya. Okay. So, yun po. Pasensya na po kayo guys, yung mga katanungan po ninyo. Pero, lagi lang naman kasi sinasabi sa akin ni Zac, pumunta kayo sa manggagamot. Kung may kakilala kayo, pumunta kayo sa manggagamot, kung kayo magpatulong. Kung gusto niyo po mahasa yung kaalaman sa paranormal, kung makakita kayo ganyan, pumunta kayo sa manggagamot. Kasi hindi po niya kayo matutulungan online. Mahirap po yun. So, kailangan niyo po talaga na actual na person na mag-guide po sa inyo. At pagagawa niyo po yun, kung pupunta po kayo sa isang, guess what? Manggagamot. Okay, so albularyo. Marunong na albularyo. Okay, yun. Yun po. Okay, hello din po kay Jennifer Abogade. Kisha Lid Andrake, hello. Kay Richelle Luce, sabi ni Richelle, good morning madam, habit ko na talaga makinig sa channel mo. Nakakatanggal ng stress po kasi, lalo na sa aming mga OFW. Ang creepy na mga stories ni Liam. Sa pagkakalam ko po, madam, ang taong hindi maganda ang pagkakamatay, lalo na sa mga nagpakamatay, hindi na po yun sila. Ginagamit na yung kaluluwa nila ng mga na para maging masamang kaluluwa. Yun. So, I think tama ka, kasi nga ganun nga rin yung nasabi namin kanina, na feeling ko hindi na yun yung sila. Feeling ko ginagamit talaga yung kabuuan nila, yung itsura ng kaluluwa nila ng masamang nila lang, or I think yun nga, let's say demonyo, ganyan, okay. So yun, kaya kailangan talaga magdasal, manalog tayo sa Diyos, at huwag natin gagawin yun. At hello din kay thank you pala Richelle sa comment mo, at hello din kay Miss X Hunter, okay, at kay Luisito Ramos. Horror and Scary channel mo, boss. At the same time, may mga good advice pa. Kaya hindi nakakasawang manood dito, Boss Clark. Anihin ng mga taong magmamahal sa'yo kung puro pakitang tao lang ang pinapakita mo sa kanila. Maganda na yung totoo ka lang sa sarili mo dahil mamahalin ka ng tao sa paligid mo dahil yun ka. Kaya keep up the good work. Good health. God bless po, Kuya Boss Clark. Thank you lagi sa pagbati sa aming mga OFW, boss. Of course, mahal ko ang mga OFW kasi most of you mga OFW, at sabi nga po ninyo, nakakatulong po itong channel para po maibsan po yung lungkot ninyo. So, alam ko naman po, although hindi naman ako naging OFW at wala naman pong OFW sa family namin, pero alam ko yung pakiramdam na parang malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. So, gusto mo rin syempre makasama sila. And then siguro, kapag ganito na meron po tayong Filipino na channel na talagang Tagalog, so parang nandito ka lang din sa Pilipinas, kumbaga. Okay. Kaya yun, so naramdaman kita, Luisito, and then sana nga makatulong itong channel sa'yo. Thank you sa support, ha. Okay. Then kay Alessa Dira, sabi naman ni Alessa, ganyan talaga Ma'am si Clark, itim na manok, talagang inaalay sa mga nagpapagamot sa albularyo. Tapos, tinatalian nila ng pula na tela. Yun lang bawal kainin yan. Kung sino man yung makakita. Lalo na pag alam nila na alay yan dahil magkakasakit, yung sakit mapupunta sa'yo. Okay. So, ang sabi niya, yung sakit nung nagpagamot, sa'yo mapupunta. May nangyari kasi dun sa amin noon na yung mga manok na inaalay, pinapakawalan. At pinapatay niya at niluto. May kumuha, pinatay niya at niluto. At nung kinain, nangyari. Nagkasakit siya. At yung buong katawan niya, nagkaroon ng mga bukol-bukol. Katakot kaya ang mukha niya. Kaya kapag may nakita kayong itim na manok, hayaan nyo lang wag hulihin. Okay, yes. Okay, mabuti pa nga. Okay. Kung may nakita kayong strange na animal, syempre, hindi naman yun siguro sa inyo. Wag yun talagang hulihin kasi baka naman may may-ari nun. And then, kawawa naman yung may-ari. At saka bad yun. So, parang mukhang ninakaw mo yung manok na yun. Okay, so yun. Thank you for your comment, Alessa. At sabi naman ni Lawas Jomark, 712 view po ako.
medyo napaaga. Thanks, Kuya Clark, sa sunod-sunod na araw na pagbati at pagbasa sa mga comments po namin. Sayang magpapaalam na naman. God bless you, Liam. Happy 24 weeks sa unborn child namin at sa Kuya Kurt Adam namin na todo support namin na mag-asawa. Sa'yo, Kuya, pag-pray namin na di kayo bigyan ng sakit. Kuya Clark, dahil mamimiss ka namin pag walang upload, pero if need lang po magpahinga kayo. More power sa GC natin at channel natin. Road to 7K na tayo. Sana din po gumaling na din ang asawa ko na Pregi. May sakit din kasi. Oh my God, so sana nga gumaling na yung asawa mo na buntis. Tamang-tama itong kwento para sa'yo. Okay, so tungkol sa mga buntis. Pero sana hindi naman inaaswang. Okay. Ayun, ang masasabi ko doon, so ingat-ingat lang po palagi. Sana gumaling na nga asawa mo, maging okay yung baby mo. Sana makapanganak yung asawa mo ng maayos at ligtas. Sana healthy yung baby. So, thank you, Jo Mark. At hello din kay Glenn Paraiso, kay Briar Rose. According kay Briar Rose, kakatakot naman yung kwento. At excited na rin ako sa mga bagong kwento ni Liam, Zach at Brandon. Maraming salamat po sa mga na-share ninyo. Marami kaming natututunan at magiging parte na rin ng aming buhay. Dinala nyo kami sa iba't ibang mundo. Salamat, Clark, at naging way din ng channel mo para makilala namin sila. Sana maging okay kayo palagi. Okay, thank you, Briar Rose. So yes, sana nga po ay maging okay po ang aking health. Bayaan po ninyo. Gaya po ng sabi ko, palagi po ako mag-upload hanggat kaya ko po. Okay, so hindi ko po kayo pababayan or iiwan. Okay, mahal ko po ang lahat ng mga subscribers ko. Don't worry. I'll do my best. Yun lang po yung masasabi ko po tungkol doon. Okay. So, thank you, Briar Rose. Savannah Marsan, hello po, Ma'am Shi Clark. Good evening po sa lahat. Sa bagong story ngayon, sa unang story, palagay ko, hindi na yung si Mang Berto. Isa na siyang masamang multo na nananakot sa mga bata sa kadalilan ng hindi matahimik ang kanyang espiritu sa kanyang biglaang pagkamatay. Sa pangalawang story naman po, si Clarice kasi ay puno ng hinanakit at sama ng loob, kaya ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik. Siyempre po lalo na at kinitil niya kanyang sariling buhay, kaya puno ng galit at paghihinti ang nangyayari sa kanyang kaluluwang hindi matahimik. Dasal at sindilan ng kanila ang kanilang kailangan. Ma'am Shi Clark, mahal ka po namin dahil sa iyo sumasaya ang umaga ko at nawawala ang antok ko sa tuwing nakikinig ako ng mga stories ninyo. Good luck and God bless po. Maraming salamat sa iyo, Savannah. So, yun nga po. So, na-appreciate ko po lahat po ng mga comments ninyo at mahal ko rin po kayo lahat. Okay. At mayroon pa palang isang pahabol na comment si Briar Rose. Sabi niya, may mga tao talaga makikilala natin ng pangmatagalan. Meron din naman para lang bigyan tayo ng aral. Pero kung may nawawala, may dumarating naman. Ang importante, marami tayong natutunan mula sa kanila at sa kanila pagbalik, siguradong maraming kwento silang dala. Kaya praying for your safety. God bless, Clark. Be yourself. Mahal ka namin dahil sa totoong ikaw at napapakinggan namin. Yan, manapakaganda ng iyong comment, Briar Rose. Sana nga bumalik yung mga taong yun, okay? I think yung pinapatungkulan mo doon ay sila Zach at saka sila Liam and then sila Brandon, ganon. Okay. At sabi din pala ni PB Pong yan, nice cook story, grabe yung kanila rin, hindi siya matahimik. I think nabasa ko na yata ito kanina. Okay. So, sabi ni Jeji Rui, para kan saya mag-ghost hunting. Baka nga di na sila Mang Berto at Clarice yun. Baka demons na yun. Actually, yung black chicken, kinakain yun sa China or Hong Kong. Masarap siya kapag sinabuan at may miswa. Nung bata pa kami, lagi yung niluluto ng aming lola sa amin. Chinese kasi si Ama. Okay. So, I think, hindi ako mahilig sa miswa actually. Hindi ko gusto yung miswa. Hindi ako kumakain naman ako nun pero bihirang-bihira. Okay, hindi ko siya gusto. So, ewan ko. And then, definitely, sabi ko nga, hindi pa ako nakakatikim ng black na chicken. So, I think, sana magkaroon ako ng opportunity. Pero, sana hindi yung paggala-gala. Yung mga tipong talagang hindi siya inalay or whatever na chicken. Ayoko magkasakit tayo dun sa chicken. Okay, well, hello din kay Maria Victoria Mercado Gonzalez. Hello sa inyo po.
kay Dan Del Rosario, Alea Jane Antonio, okay? At hello Idol Clark, sabi ni Alea Jane, ang ganda po ng story today about sa multo, love it, nakakatakot. Salamat po sa pagbati at sa pagbasa. Idol Clark, hindi po ako nagtitake ng vitamins pero in 1 week, 3 times po ako uminom ng fresh orange juice. Malaking tulong po ito para iwas sakit. Yun lang po ang may papayo ko sa inyo. Well, medyo mahirap kasi. Wala naman kaming siguro kung makakakuha ko ng yung squeezer para sa orange. Pero siguro ang gagawin ko na lang, kakain na lang ako ng orange. Okay, so pwede na siguro yun. Kasi parang ganun din naman, ininom mo, kinain mo. So I think it's the same. Okay? So, ganun na lang gagawin ko. Okay, thank you sa suggestion mo, Alea. Kay Love Explorer, hello. Yes, interesado talaga ako sa mga sender. Half fairy. Lalaki ka pala, Liam. Looking forward sa story ni Diego na half fairy din. Thanks din sa Sis Clark sa sipag mong mag-upload. Halos everyday na walang kapaguran. Yun nga, napagod na tuloy ako bigla, Love Explorer. Pero, don't worry. Gaya nga nasabi ko, I'll do my best na palagi mag-upload. Hello din kay Geraldine Rinalda. Okay? At kay MC Moto. This is the real family. Ay. Meron po talagang itim na manok at tama talaga yung sinabi nung isang nag-comment, black talaga. Para sa akin, hindi talaga masarap. Si Clark, dito kami support, kami full force. Maraming salamat, MC. Si MC isa siya sa mga matagal ko ng subscriber dito sa channel. So, thank you talaga sa'yo. Kay Dang Season, hello din. And sabi niya, love you always, take care. Love you too. Jennifer Carlos, Christopher Sande. Okay? At sabi niya, pa-shoutout naman please yung anak ko na si Suri Sande, si Drake Sande, at sa asawa ko na si Nona May Sande. Palagi po silang nakikinig sa mga videos mo, Clark. Sana ma-shoutout mo sila. Definitely. So, hello sa inyo, Sande family, si Suri, si Drake, at saka si Nona May. Hello sa inyo, pati na rin yung inyong ama na si Christopher Sande. I hope na okay kayo lahat. Okay, so, thank you for listening and watching. Hello din kay Mark Martinez, kay Arlene Pepito, Christopher Rances, Lenny Matsudo, Marge Velarde, Pooh and Friends, okay, at kay Nika May Abelgos. Ayun na po. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon naman po mabating ko po na very quick lang. Itong mga nag-comment, mga nag-message po sa akin directly sa Facebook. So, hello kay Nami Del Prado Operiano, kay Christine Masa, kay Julia Pelesores, kay Aya Keishel Salvador, Sakura Osonio, kay John Hector Cuner, Aba Imbat Machuhima, kay Moon Prince Bray, Vanessa Grecochea, kay Ivan Kurt Kabatbat, Michael Obanyana, si Crisanto Solis, Alex Gail Villarreal, Nalin Ukia, si Jurens Fernandez, and then si Eric Roberts, at si Jane Lee. Okay, so take ko din yung opportunity na to para pasalamatan yung aking mga admins na sila, sila Tameme, si Moy, si Lolo Batman, sasabihin ko sana Tito Batman, no, Lolo Batman, si Jengski, at saka si RV. So, thank you po sa tulong ninyo na ma-manage po yung ating GC, okay? And then, kay Dan Albor, hello sa'yo. Camposano L, Aba Imbat Machuhima. So, I think na-add ko na siya kanina. And then si Mark De La Cruz, Jordan Aguinaldo, Nami Del Prado Operiano. I think na-mention ko na siya kanina, but hello ulit sa'yo. Kinarish Abdullah, Mark Ramirez, Lee Jovin, Jenica Dan Del Rosario, Evangeline Bernabat, at Jaira Cabello. Hello po sa inyong lahat. Okay, so yun lang po muna sa ngayon. So, thank you po sa pakikinig sa akin. Sana po, antabayanan po niyo yung mga susunod ko pa pong mga video. Definitely bukas meron po. Meron po tayo bukas. Pero mapapangako ko po yun sa inyo. Okay, so stay tuned for that. So, yun lang po muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share?
Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolpsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.